Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na naapektuhan ng baha sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 24 oras na nagsasagawa ng paglilinis at pagtatanggal ng mga basurang inanod ng baha ang kanilang mga tauhan at sa iba't ibang lugar. Kabilang dito ang Espanya Manila, Diokno Pumping Station sa Pasay City, Rizal Avenue, C3 Road sa Caloocan City at ilang lugar sa Quezon City, Pasig, San Juan at Mandaluyong. Kaugnay naman ng pagsasakayos sa mga lubak-lubak na kalsada na epekto ng baha, giit ni Dizon na magsisimula ang pagkukumpuni ng mga ito oras na bumuti ang panahon. Na gumanda-ganda kasi ang problema, hindi tayo pwede mag-ayos habang ganito ang panahon. Masisira yan. So, hihingi po ako ng paumanhin sa mga kababayan natin. Alam ko maraming mga nasirang kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero hindi natin pwede niyang ayusin habang ganitong kasama ang panahon. Kapag bubuti-buti na ng konti, naka-ready tayo, papaspasan natin yan. Thursday, August 20, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Halaga ng piso kontra dolyar muntik ng sumadsad sa 62 pesos. Suspensyon sa paningil ng GAO sa bill ng kuryente pinalawig pa hanggang Disyembre. Issue ng conviction threshold sa impeachment ni VP Sara maaaring iakyat sa Supreme Court ayon kay Barbers. 30 site sa Metro Manila natukoy na maaring pagtayuan ng underground cisterns. Zamboanga school shooter posibleng na-radicalize sa Roblox. Ayon po yan kay Secretary Remulla. Bagyong Neneng bumilis posibleng humina sa mga susunod na oras. Natin nationwide. Sa detalye ng ating mga balita ngayong araw, makakasama niyo po Faith Salaver Glamour sa ngalan ni Kuya Angel Palmones. Bumilis ang bagyong Neneng habang kumikilos sa may katubigan ng silangan ng Taiwan. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 330 kilometers hilaga ng Itbayan, Batanes. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Taglay ang lakas ng hangin na hanggang 45 km per hour at pagbugsong aabot sa 55 km per hour. Sa pagtaya ng Pag-asa, babagal ang kilos ng bagyong Neneng habang gumagalaw pa hilaga. Posible itong humina bilang remnant low sa susunod na 12 oras at maaaring maglandfall sa northern portion ng Taiwan. Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin ang face-to-face classes at on-site work sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, August 20 dahil sa epekto ng habagat. Ipinag-utos ng Malacanang ang muling pagpapatupad ng alternative learning modes sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Ang mga government office naman ay inatakasang mag-alternate work arrangement muna maliban sa mga ahensyang nakatutok sa health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Nakasaad sa kautusan na ang mga contract of service at job order employee na isa sa ilalim sa alternative work setup ay dapat makatanggap pa rin ng kanilang buong sahod alinsunod sa umiiral na panuntunan. Sumampa na sa 27 na katao ang death toll sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, Benguet ang may pinakamaraming bilang ng namatay na 15, sumunod ang Rizal at Batangas na may 3 bawat isa. Sa mga lugar na yan, Caloocan ay may 2 at isa naman sa La Union, Quezon Province, Oriental Mindoro at Negros Occidental. Samantala, nasa 17 naman ang napaulat na sugatan mula Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal, Cavite at habang isa naman ang nawawala sa Batangas.
Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5.2 milyong individual o katumbas sa 1.6 milyon na pamilya ang apektado ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang pagbabanta dahil sa malakas na pag-ulan sa Region 10 sa bansa o sa 10 rehiyon sa bansa. Giit ng OECD, aabot sa 5 bilyon na halaga ng pinsala ang iniwan sa sektor ng agrikultura at infrastruktura ng mga nasabing bagyo. Halos buong lalawigan ng Bataan ang nalubog sa baha dahil sa ilang araw na malakas na pag-ulan, ayon sa Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Apektado ang siyam sa 11 bayan ng Bataan, kabilang ang Mariveles kung saan umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ng tubig sa ilang lugar. Ilang residente ang napilitang lumikas habang nagsasagawa ng rescue ang mga responder sa mga natrap sa kanilang mga bahay. Ayon sa Bataan PDRRMO, mahigit 3 linggo nang nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ulan ng lalawigan. Dahil dito, mas mabilis umapaw ang tubig sa mga komunidad kapag lumalakas ang ulan. Bukod sa Mariveles, naitala rin ang pagbaha sa Balanga City at mga bayan sa Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Orani, Orion, Pilar at Samar. Tiniyak ng Department of Agriculture na maghahanap sila ng paraan upang matulungan ang mga magsasaka ng gulay sa Benguet na naapektuhan ng matinding ulan dulot ng habagat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiur Laurel Jr., aabot na sa 5,800 na kilo ng gulay kabilang ang carrots at pechay ang nasayang at itinapon na lang sa tublay at bugyas dahil sa masamang panahon, mahabang pila at pagsisikip ng mga trading center sa kasagsagan ng malakas na ulan. Bunso nito, inutos ng kalihim sa DA Cordillera na suriin ang pinsala at magbigay ng kinakailangan na tulong sa mga magsasaka. Nakahanda ang Department of Health sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha. Ayon sa DOH, patuloy ang operasyon ng mga ospital nito na nakahanda ang 3.1 milyong capsules ng disocycline para sa nangangailangang ospital at lokal na pamahalaan. Hanggang August 8, umabot na sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Bagamat mas mababa ito ng 35% kumpara noong nakaraang taon, nakapagtala ang DOH ng pagtaas ng mga kaso nito sa mga nakaraang linggo. Muling pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag lumusong sa baha lalo na kung may sugat. Agad na magpatingin pag nakakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo, likod o binti, panginginig at pamumulan ng mata. Suportado ni Public Works Secretary Vince Dizon ng panukalang magpataw ng multa sa mga nagkakalat at iligal na nagtatapon ng basura sa Metro Manila. Gayunman, sinabi ni Dizon na mas mabigat na pananagutan ng pamahalaan sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig, drainage system, gayon din sa pagtugon sa problema ng pagbaha. Ginawa niya ang pahayag matapos inspeksyonin ang Remedios Pumping Station sa Rojas Boulevard sa Maynila. Ayon kay Dizon, kailangan ng disiplina ng publiko, ngunit dapat ding patuloy na ayusin ng pamahalaan ng matagal ng problema sa flood control infrastructure. Aminado rin ng kalihim na sa higit 2 dekada ng luma ang mga flood control master plan sa Metro Manila. Humingi naman ng paumanhin si Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil sa huling pagdedeklara ng suspensyon ng face-to-face classes noong Lunes. Ayon kay Belmonte, mas maagang lumakas ang ulan kaysa sa inaasahan at tumapat ito sa uwian ng mga estudyante sa morning shift. Sinuspende lamang ang mga klase sa hapon nang maglabas ng yellow rainfall warning. Inamin ng alkalde na hindi agad na protektahan ang mga estudyanteng maagang pumasok at naabutan ng malakas na ulan at pagbaha. Dahil dito ay pinagutos ni Belmonte ang pagrerepaso sa mga patakaran sa suspensyon ng klase upang mas mapabilis ang pagdesisyon sa pagbabago ng lagay ng panahon.
Palalakasin din ng lungsod ng alternative learning methods upang hindi tuluyang mawalan ng araw ang pag-aaral ng mga estudyante kapag walang pasok. Sa ibang balita, Malacanang ipinaubaya sa DepEd ang pag-update ng kanilang emergency hotlines sa suspensyon ng klase. Sangayon ng Malacanang sa plano ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspension ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Pakalas Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd na sa pangunguna ni Education Secretary Sonny Angara ang panukala na ibatay sa aktwal na sitwasyon ng bawat paaralan at komunidad ang suspensyon ng klase. Anya, hindi dapat laging otomatiko ang suspensyon sa buong lalawigan o lungsod dahil magkaiba ang heograpiya, panganib at kondisyon ng bawat lugar. Ipinaliwanag din ni Castro na hindi ibig sabihin nito ay kanya-kanya na ang paaralan sa pagpapasya dahil kailangan pa rin mahigpit ang koordinasyon at shared responsibilities sa pagitan ng paaralan at local government units. Samantala, sinabi ni Castro na hindi na pag-usapan ng panibagong pagbabago sa school calendar lalo't kapapalit lamang ng schedule ng pasukan. May natukoy na ang pamahalaan na 30 sites sa Metro Manila kung saan maaaring magtayo ng underground cisterns bilang bahagi ng pagpapalakas ng flood management system. Sa situation briefing ng Metropolitan Manila Development Authority Command Center sa Pasig, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inaasahang matatapos na sa buwan o ngayong buwan ang detalyeng engineering para sa naturang proposed sites. Nakipag-ugnayan na rin ng gobyerno sa mga otoridad na nangangasiwa sa mga natukoy na area para makakuha ng permission for excavation at masimulan na agad ang konstruksyon. Giit pa ng Pangulo, gagamitin ang mga site para sa underground water catchments na sasalo at mag-iimbak ng tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan. Pinag-aaralan na rin anya kung paano magagamit ang makokolektang tubig sa halip na itapon lamang ito sa dagat. Radyo natin nationwide.